ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. So, kahit cellphone ang gamit niyo is pwede. Click nyo tong search. Dito, is-search nyo lang yung SSS website. Yan, ito na yung website ni SSS. Click natin yan. Dito, makikita nyo na agad yung apply for an SSS number online. Click lang natin yan. Ayan, ito na yung step-by-step guide ni SSS. Basahin nyo na lang ito for more information. Then, dito, list of required supporting documents. Click natin yan. Ayan. So, dito makikita nyo lahat yung mga tinatanggap lang ni SSS ng mga valid ID. So, ito lang yung mga list of valid ID na tinatanggap ni SSS. Then, kailangan din mag-submit kayo ng birth certificate. So, isa yan sa requirements, PSA birth certificate. So, in the absence of birth certificate, so any of the following documents naman na naan dito. Ngayon, click na natin tong start. So, dito sa registrant record verification, mamimili kayo dito kung ano yung meron sa pangalan ninyo. So, dahil iba't ibang tao is meron lamang first name. So, kung naka first name lamang kayo, so yan yung piliin ninyo. Click natin yung circle. Yung iba naman is naka last name only. So, piliin natin yung circle ng last name. Ayan. Next naman is kung last name and first name only yung nasa birth certificate nila. So, click natin yan. Ayan, last name and first name only. Next naman, kung halimbawa complete name naman ang pangalan ninyo, meron kayong apelyido, middle name, pangalan. So, ang pipiliin ninyo is itong circle ng complete name. Ayan. Kaya dito, lagay nyo lang yung inyong apelyido, pangalan, middle name. Next is your suffix. Kung kayo ay may suffix, click nyo lang yan. Dito, kung halimbawa may suffix kayo, tulad ng the first, the second, the third, junior, senior, so lagyan ninyo. Pag wala naman, so ganyan lang yan, skip nyo lang yan. Next is date of birth. So, kung kailan kayo pinanganak, lagay nyo lang yung inyong birthday dito, kung anong month, kung anong date, at saka kung anong year. Next is your email address. So, dito sa email address, kung ano yung updated or active na email ninyo sa inyong cellphone is yan yung ilagay ninyo. Dahil mamaya, after natin mag-submit dito is mag-i-email si SSS sa inyo. Dito sa may security, click nyo lang tong may box. Pag may green na check na, okay na yan. Next is dito sa my box, click nyo lang yan. Pag may blue na check na, okay na din yan. Click nyo na itong submit. Then, ayan, a confirmation link was sent to your email. Click or paste the link on your browser address bar to proceed with your SSS number application. So, kung wala sa mismong folder ng email ninyo yung email ni SSS, so check natin sa ating spam folder. After nyo makapag-submit, open nyo lang yung email ninyo. Ayan, pagka-open ng email ninyo, so check nyo yung email ni SSS. So, ito na yon. Kung wala dito guys, so check nyo sa spam folder ng email ninyo. Paano nga ba mag-check ng email sa spam folder? So, click natin to. Then, punta lang kayo dito sa spam. Ayan, so ito yung spam folder. Click nyo lang yan. Diyan yung ma-check kung halimbawa hindi nyo natanggap ng ilang minuto na yung email ninyo. So, dyan kayo pumunta sa spam folder. Ngayon, scroll nyo pataas. Balik tayo sa primary folder natin sa ating email. Ayan, so ito na yung email ni SSS. Click lang natin yan. So, dito you have 5 calendar days to complete your application before the link expires. So, itong link na ito is mag-expire siya sa loob ng 5 days. Kung kaya dapat
ma-continue nyo ito. Ngayon, click na natin yan. Dito sa may sex, mamimili lamang kayo kung kayo ay female ba or male. Kung kayo ay babae, so piliin natin yung circle ng female. Next is, click if mother's name has. Kung halimbawa, yung mama ninyo is meron lamang siyang last name and first name. So, yun yung piliin ninyo dito. Click nyo lang yung circle ng last name and first name. So, hindi na kayo hahanapan ng middle name dito. Pero kung complete name naman yung mama ninyo, may middle name siya, first name, last name, so piliin nyo yung circle ng complete name. So, ngayon, dito na tayo sa mother's name. Lagay nyo lang dito yung apelyido niya sa pagkadalaga, pangalan niya. Next naman is the suffix. So, next is the TIN number. Kung meron is lagyan nyo din. Next is the contact information. Lagay nyo lang yung cellphone number ninyo dito. Next, telephone number. So, lagay nyo lang dito kung anong provider, PLDT ba, kung anong area code, at saka kung anong telephone number ninyo. Pero dito is optional lamang ito, so pwedeng hindi lagyan. Skip nyo lang kung wala kayong telephone number. Scroll natin pababa. Next is your home address. Kung kayo ay taga Metro Manila naman, so wag nyo nang baguhin yan. Pero kung kayo ay taga provincial, so click natin yung circle ng provincial. Ayan, next is the select province. Click natin yan. Ayan, then halimbawa kayo ay taga Rizal, so hanapin nyo yung Rizal. Ayan, ito na yung Rizal. Click natin yan. Next is the city or municipalities. Click natin yan. Halimbawa, Taytay. Piliin natin yung Taytay. Next is the barangays. Halimbawa, San Juan. Click nyo lang yung San Juan. Next naman is the building name. So, kung wala naman kayong room number, floor number, unit number, and building name, so skip nyo lang yan. Next is house number or lot and block number. Next is the street name. Next naman is the subdivision. So, hindi naman lahat nakatira sa subdivision. So, pwedeng skip nyo lang yan. Huwag nyong lagyan. Dito naman tayo sa purpose of registration. Dito, mamimili kayo kung for employment ba, for self-employed, OFW, non-working spouse, claimant, kayo ng SSS benefits, or kaya survivor, pensioner, or guardian. So, mamimili lamang kayo dyan. Pipiliin ko is self-employed. Click natin yan. Ayan. Pag once na self-employed yung pipiliin ninyo, hahanapan kayo ng profession or business. Then, kung magkano nga ba yung estimated monthly earnings ninyo. Click lang natin ito. Pag click nyo yan, halimbawa, i-type nyo is A. Ayan, lalabas na agad lahat ng profession or business ng under ng my A. So, hanapin nyo lang dito yung applicable sa inyo. Ayan, machine operators. Ayan, so ang daming mapagpipilian. So, andito na lahat ng profession or business. Pag halimbawa naman, kung kayo ay vendor, so, dyan, type nyo lang vendor. Ayan. Street vendors. Ayan. So, pipiliin nyo. Sa akin is admin. Ayan. Lalabas na agad lahat ng may admin dyan. So, pipiliin ko tong administrative and executive secretaries. Click natin yan. Ayan. Then, the estimated monthly earnings. So, lagay natin, halimbawa, up to 30,000. After nyan, click na natin tong next. Ayan. Dito naman is the social status naman. Dito, click lang natin tong marital status. Kung kayo ay single, so piliin natin yung single. Nationality, Filipino. So, okay na yan. Next, religion. Click natin to. Select religion. Halimbawa, kayo ay Christian. Piliin nyo yung Christian. Next naman is the place of birth. So, saan nga ba kayo pinanganak? Halimbawa, Philippines. So, okay na yan. Next, kung Metro Manila or province ba? Halimbawa, Metro Manila. Nyo na itong baguhin. Kung halimbawa naman, provincial. Click nyo lang tong provincial. Ayan. Then,
click nyo tong select province. Halimbawa, Rizal. So, hanapin nyo dito yung Rizal. Kung anong city or municipality, click natin to. Halimbawa, Taytay. Piliin nyo yung Taytay. Ngayon, click nyo na itong next. Dito naman, fill out nyo lang yung mga information na dapat nyong fill upan dito. Your beneficiaries, mother's name, at saka kung may mga anak kayo, so lagay nyo lang dito. At saka kung may mga beneficiaries kayo dito, dagdag nyo na din, lagay nyo lang din. Sa father's name, kailangan nyo maglagay ng pangalan ng papa ninyo. Pero dito naman sa mga children's and beneficiaries, so pwede nyong hindi yan lagyan. Click na natin tong next. Dito naman, lagay lang natin yung ating preferred user ID. So ito na yung user ID natin, kada login natin sa ating SSS account. Then dito, lagay nyo lang yung inyong height at saka yung timbang ninyo, yung weight ninyo. Sa baba, nakalagay na UMID Pay Card application is optional. But then, nakalagay din dito na undergoing system enhancement is hindi pa pwede or available yung pagkuha ng UMID Pay Card sa ngayon. Don't click next. Bago kayo mag-generate dito ng SSS number ninyo, double check nyo kung tama ba lahat ng information na nalagay dito. Then, pag tama na, click nyo na itong generate SSS number. Then click yes. So, pag once na mag-submit kayo, halimbawa birth certificate, click nyo lang tong birth certificate. Ayan, then choose file. Click natin yan. Then, click media picker. Then, hanapin nyo yung inyong birth certificate. Ayan, na-attach na natin yung ating birth certificate. So, dapat yung birth certificate na pinicturean ninyo is dapat ang format niya is JPEG or PDF. Maximum file size niya is 3 MB. Ngayon, click na natin tong submit. Then, click proceed. Ayan guys, congratulations! You have successfully applied for an SSS number. So guys, ito na yung registration information natin. Ito na yung ating SSS number. Click natin yung done. Then after nun guys, makatanggap kayo ng ganitong email galing kay SSS. So, ito na yung user ID ninyo. Ngayon, click nyo lang tong clicking here para ma-activate na agad yung SSS account ninyo online. Click natin yan. Ayan. Tapos, lagay nyo dito yung inyong SSS number na ginawa ninyo kanina. So, kung halimbawa di nyo na-screenshot or hindi nyo na-download yung inyong SSS number kanina, so, mag-i-email naman si SSS sa inyo. So, back muna tayo. Ito yung email ni SSS number online application. So, dito makikita nyo agad yung tulad kanina kung hindi nyo na-download yung transaction number or personal record or SSS number slip. So, ito na yung record natin. Ngayon, click nyo lang tong download sign para may copy kayo. Balik tayo doon sa ating email. Ngayon, click natin tong clicking here. Ayan, ngayon, lagay natin yung last 6 digits of our SSS number. Then, click natin to. Mag-create na tayo ng ating password. Confirm password. So, dapat match yung dalawa. Then, click next. Ngayon, pwede na tayong makapag-login sa ating bagong SSS account. So, ganun lang guys kung paano kayo magkaroon ng inyong SSS number online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!